Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito naman ay ito naman yung ating Your Miss Choice profiles. Ayan. So ngayon, hapon na ito ay biglaan na naman. Oh, may plano pero nabago yung plano kasi dapat earlier to. Kasi meron pang session na ginawa si Conce. So ngayon nagbigyan tayo ng time. So hindi lang konsehal, hindi to bago. Hindi to siya fresh. May experience. So, medyo malaliman tong kwentuhan na to kasi marami itong binabangga raw eh. Oo. Actually, nangahawi ito, nangaaway. Hindi, umaaway. Ano walang mag-away? Nangahawi pa eh. Hahawiin niya eh. Yun tinatawag sa kanya ata doon, ano eh. Bouncer. So, mga kaibigan, kasama po natin ngayon ang ating Your Miss Choice. Ayan si coming Congressman Joey Uy. Kamusta po kayo? Magandang hapon sa inyo. Ito, okay naman. Actually, natatapos lang ng sesyon. Meron kaming programa sa Santa Mesa. May after nito, yung interview niyo sa akin, papunta ako actually doon. Hindi ko kasi alam na darating kayo. Kaya gagawin kami, mga tutubi. Tutubi kami, lumilipad ng bigla pa. Hindi, okay lang naman yun kasi nandoon naman yung mga konsyel na. So, ako naman, susunod na. Nagpalit na ako ng t-shirt. So ang ginagawa kasi ni Congressman, na ano siya, na baka si Yorme dumating. Alam namin yun. Don't worry. Hindi, siyempre, with due respect kay Yorme. Yes. Bilang ako tumatayong ama ng Your Miss Choice sa 6th District, siyempre dapat on time. Yes. On time Tama kasi yun. Yun ang usapan namin, kahit mga konsyel ko. Kaya nakakaya naman kung mauna pa si Yorme doon sa akin. So, kung medyo madidelay naman si Yorme, okay lang naman yun. Actually, pag si Yorme kasi laging ano yan eh, nag-i-enjoy sa ginagawa. So, laging may time changes. So, magkwentuhan na tayo. Ito na yun eh. Congressman, paano ka ba nagsimula sa iyong pag-angat sa buhay? So, saan ka ba galing? Paano nangyari? Pat narating mo ang posisyon to? Unang-una, may hanap buhay ako. Nag-start ako. Siyempre, nung bago ako mag-asawa, nagkaroon ako ng hanap buhay. Trading ako. Tapos, Trading means? Nagtitrade ng international? Meron akong electronics nun. Ang kliyente ko, mga semiconductors. Tapos, may office supplies. So, more sa sales. Then, may konting hinana ako sa magulang. Yung may paupahan kasi mama ko pagka nakakaipon, bumibili siya ng lupa. Pagka nakaipon naman, tinatayuan niya. So, yun ang negosyo ng hanap buhay ng mama ko, mga paupahan. Sa distrito size yun? Iba-ibang lugar. Meron sa So, you were born and raised in District 6 or? Actually, pinanganak ako sa talagang Manila. Since birth, sa San Miguel, dyan ako lumaki. Then, yun. Tapos, actually, noon, before that, civic leader ako. Isa ako sa pinakabatang Rotarian sa history ng Philippines. 5 consecutive years akong youth director ng Rotary Club of the Philippines. Malaking grupo yun. Kasi any civic naman, Rotary, JCs, Lions, Kiwanis, lahat ng civic group. Ang aim lang naman is tumulong, di ba? Kaya lang, pagkakaiba ng civic, tayo, pag tumulong, pagkatapos, tapos na yun. Pagtalikod mo, tapos na yun. So, day yun, nung estudyante ako, tumutulong ako sa mga politiko. Nadidinig ko yung minsan pag-ako mo sa gabi, nandun ako sa baba, matataas ang entablado nun. Not like now, no? Oo, ngayon, di ba? Baba, minsan, platform na lang. So, doon, nadidinig ko yung mga pinag-uusapan ng tao sa baba, yung common tao. Na, nadidinig ko, minsan, nangako na naman. Kasi may lahat ng
madidinig mo yung sa baba. hinaing po eh. Yung hinaing, yung mga... Totoong istorya. Oo, yun. Kasi noon, iba naman ang politika noon. Opo, iba yung laban. Iba ngayon, oo. So, paano po ba yung difference ng ibang politika? Sa nakikita ko, ang pinagkaiba mo kasi may yung prinsipyo pinaglalaban ngayon. Ngayon parang nabago yung takbo ng politika. Na yung iba, nagde-depend sa binibigay ng politiko. Yan naman gagaya ng mga nabibigay ngayon, mga AKAP, mga TUPAD, AIX, dole-out project ng national government, hindi programa yan. So pera ang taong bayan pa rin? Oo naman. Ako naman, nung ako actually, nung tumakbo ko ng 2004, wala talaga nananalong may Chinese surname. Wala kayo niya nanay ko mestizo mo, Chinese blood ako sa father side. Wala nananalong Chinese surname sa 60th Street. Kumbaga mahirap po yung laban talaga noon. Siguro, hindi. Nung nalaman ko na lang, nung nanalo na ako. Nakuha lang pala yung first Chinese na, hindi ko naman kasi alam So, even yung mga lolo mo, hindi nagkwento? Hindi ko nga alam na, kasi nga tumutulong lang sa mga politiko. So, in your blood, wala palang public servant na talaga? Ikaw yung pila talaga? Sa civic, yung mga civic work, yung mga, minsan ako na sa civic din, so, yun nga, doon ko nalaman na ako bali yung first Filipino-Chinese. After nung nanalo na ako, nakachamba ako, bilang mo, wala. Independent. Ang hirap manalo na independent ako. Tapos, hindi pa ako nadala ng kapatiran sa iglesia. Yung kapatiran sa iglesia, ang dami. Dahil ang kapatid sa iglesia, dito nag-start. So, nung hindi ako nadala ng, kasi para mga 10 or 12 days before election, doon malalaman kung dala ka. Nung nalaman kung hindi ako nadala, hindi na ako nag-house eh. Alam ko, wala. Oo, dahil sabi ko, wala. So, nag-down ka that time? Oo, half day hindi ako nakapag-house to. So, sabi ng shepherd ko sa akin, sabi niya sa akin, sabi niya, pag nandito ka, hindi ka nag-house. Sabi ko, mahirapan na tayo manalo. Sabi ko, wala na pag-asa. Ang kapatid natin sa iglesia dahil ang pagkakaalam ko doon na 10 or 12 or less than 15. 2004 yan. Hindi, sabi niya, although sa survey, parang mga ko nun, lumalaban po sa survey. Maganda kung for example, ang kapatira sa iglesia, hindi black vote. Maganda yung chance. Masipag naman ako mag-house. Maganda naman yung platform government ko. At saka, dito maganda naman yung ang record ko. Wala naman ako, even sa San Miguel. Kilala naman ako, nakakatulong naman tayo ng pakonti-konti sa mga kapitbahay natin. Mga kumpare ko, may mga nag-abroad. Basta ako naman, kung ano lang yung kaya ko. So sabi nung may survey kami. Sabi niya, last survey mo, 1 or 2 ka. Parang 1 or 2, sabi niya. Pumasok? Hindi, sabi ko. Sabi niya, hindi pa tapos, pero nandoon ka. Sabi niya, magsipag ka, makakachamba ka. Kasi yun ang parating word na sinasabi ko. Sana makachamba lang. Kasi alam mo naman, alam mo naman kung kahit mag-top notcher ka, wala naman yan. Kahit top notcher ka, kung di ka naman nagsiservisyo ng top up, wala kang programa. Wala rin. Useless. Useless din. So, yun nga. Awa ng Panginoon naman, Marian devotee ako eh. So, sabi ko, siyempre, dasal kami, nagsimba. Kasi ako, bago mag-file, nagsisimba ako. Bago ako mag-file, nagsisimba ako. Nung kausap kami ni Yormin yung June 12, bilis tong pangyayari. Hindi ko kalain. Ang bilis, na kagad. So unplanned to? Oo, hindi. Actually, magpapasurvey muna ako. Usually, nagpa-file ako 2 weeks before filing. Kasi ayoko iba yung approach ko sa politika eh. Ayoko nung
Kasi pag puro pamumulitika ka, minsan nakakalimutan ng politiko yung pagsiservisyo. So ako, actually, yun nga. So, nagkausap kami, nung nag-break kami ng konti, nagsimba na kagad ako. Devotee ako na Our Lady of Manawag. Sa Marian, Our Lady of Pino Price. Minsan sa Antipolo, usually mga Mama Mary. So yun, tapos before filing, before kami mag-file, ako, hindi na ako nangangako. Basta may time, sasabihin ko, gayat tayo tomorrow. Biyahe tayo, simbo muna tayo para may guidance. Pagka nakachamba na ulit, before start ng campaign, hanggat maaari, sisilip na kahit visit lang. Pagka nakachamba na, siyempre, nakachamba ka na eh. Ngayon ka pa ba? May blessing ka na eh. Hindi, pasalamat naman. Usually, gano'n ako. So, gano'n nga. So, yun. Kaya ako, nung pinalad ako, kung makikita mo yung mga proyekto ko, puro sa mga hindi botante. Kasi nakikita ko, ang kalakaran ng politika, yung botante lang ang nakakatanggap ng serbisyo. Kapag hindi ka botante, parang ang hirap mong makatanggap ng serbisyo. Malaking pamilya kan, usually pag malapit na eleksyon. Isang hinaching ka lang, bibigyan ka na ang laki. Pag yung tao may cancer, maluwa ang botante. Wala naman, minsan hinihimas lang ng politiko. Meron din naman ibang tumutulong, pero priority, malaking pamilya. So, ginawa ko, after 2 weeks, nagka-plan, kasi nga, sabi ko, mag-planning na tayo. Kung ano yung mga gagawin namin. Ako naman, may Months Friday ako. Nililista ko kung ano yung mga problema sa pamayanan. Tahimik lang ako. Pagka nabigyan ako opportunity, inaano ko. So, yun yung mga assignment ko. So, yun. Sabi ko, marami ako nakita nung di pa ako konsyal. Ano naman, problema yung tubig. Kahit sana kumikot, yan mga brand new yung tubig na naka-eslong doon, may metro, may motor. Wala naman tubig. 2003. Kasi ang hirap noon na nga. Kahit kami sa bahay. 2 motor namin. Isa malapit doon sa metro. Isa doon sa reserve tank. I-akit mo pa yan. So, yun. Kaya nung 2007, naging chairman ako ng Committee on Engineering. Nabigyan ako ng pagkakataon. So, gumawa ko. Ako yung principal sponsor ng ordinance ng repiping ng tubo na tubig. Hindi lang sa 6th District, sa buong Manila. Kaya pala napalitan po lahat ng tubo. Oo, noong 2008, market na. So now we know, wala kaming idea sa ganun. Di ba sa inyo, sa Poresa, di ba, di motor kayo? Di motor, yes. Ngayon, di ba, market. Tapera lang nung El Nino. Yung El Nino. Nung El Nino talaga. Kaya pala may motor na doon nila, kaya ganun pala yung step. Although yung sa inyo, medyo mataas. Pero pag ang mga 2nd floor, 3rd floor, kaya. 4th floor siguro, hindi na ganun kalakas, pero maakyat. Pero sa inyo, ilang floor yun? 4. 5, may isa pa sa yung 5, medyo hirap na siguro. Siguro sa madaling araw. Pero may tangke naman na reserve. No, siguro yun. Bubush nila. Gravitational force na lang. Nung hindi pa ako konsyal, na nakapunta ako dyan, junk campaign, nakita namin dyan sa may tenement sa punta. Saka dito sa Pretty Hill. Hindi pa ako konsyal, naging susi na kami. Nakatulong kasi tinotrolly ang dyan sa may punta. Tubig po. Nung isang container, 50 centavos. Ilang floor yan? 6 or 7. Yung first floor niya, lalanganin. Medyo, pag first floor, they deliver 1 peso per floor. Yung isang container, 50 centavos. So, wala sa 5th floor ka, 550. Yes. Ang tubig mo. Ngayon, may nakausap kami, pinanuhan namin yan na patubig through BOT. Build, Operate, and Transfer. In 5 years, kanila. Tapos, kahit pa paano, may tubig na sa kanila. So, laking bagay yung ginawa mo. Sobra. Isa naman ako, actually hindi naman ako.
merong ano, for example, ikaw yung katuwang po. Katuwang, ikaw yun. Pero, siyempre, kung ikaw naman yung kikita ka doon. Dahil ikaw may investment game. Actually, binibigay sa akin, sabi ko, ayoko, hindi ko naman lingin. So, yun. Pati sa bitas, may pre-deal. Yun, ano rin, BOT rin yun. So, yun. Tapos, kung makikita mo yung programa ko, karamihan sa hindi botante. Yung libreng tuli, libreng gamot, patay up kong Catholic Church yan. Sa San Miguel, dyan ako nag-i-start San Miguel. Yung first libreng, may 21 na antibiotic yan, 9 pieces na pain reliever. So, nag-start kami sa San Miguel, siyempre, sa bakuran mo muna. So, siguro mga nasa, may 20 mil na rin, o baka nasa 30,000 na yun at uli mo. Ano yun? Libreng gamot yun. So, pagka sa Santa Mesa, Sacred Heart, at yung mga tiga Santa Mesa, so, pwede na pala siyang kwento. Pag tinanong ka, kaya nung tuli ka, kay uy. Marami ako na tuli mga bag. Parang sa Bacoor, sa Fatima Church, sa Pandacan, Santa Maria Church. Tapos sa Santa Ana proper, sa Our Lady of the Abandon. Tapos sa Punda, doon sa Cardinal Sin. Cardinal Sin Piris, may simbahan doon yung Mother Perpetual Health. So, doon namin ginagawa. Yearly yun. Pwera lang nung pandemic. Nung pandemic, siyempre mahirap. Kahit na, so nag-start kami niyan noong 2023 na. Kasi mahirap baka may siyempre may virus pa. So yun, nung naka 3,000 plus kami. Parang 3,600. Dami Laki pa rin. Actually, just sa Sacred Heart, kung may kilala kayo sa Siman, may tinutuli ako dyan, tiga San Mateo, tiga Montalban. Layo? Kasi may tarpaulin kami nun, dinadayo kami. So, gano'n naman talaga dapat ang pagtulong, hindi yung ka-distrito mo. Nung unang taon nga nagtuli dyan sa may Pandacan, may tiga 5th district dyan eh. Di pumunta doon simbahan, nakita lang, may tarpaulin ako. Pumunta, sabi nga ng doktor sa akin, Consiel, sabi niya, tiga 5th district, sabi ko wala akong problema. Mami, meron naman Consiel, hindi na ko tiga 5th to, tiga pag-descent. Sabi ko, kahit tiga saan, basta gano'n naman talaga dapat ang expanded. Kasi yan, proyekto yan eh. Unang-una, bata naman yan. Kaya nga sabi nila, si Joey, iba yung hindi botante. Siyempre, ako naman sinasabi ko naman, pagdasal niyo si Tito Joey niya, unang-una, magkaroon ng magandang kalusugan. Yes. Kasi health is wealth, di ba? So, kahit anong dami ng pera mo, kung katawan mo, kung hindi ka naman physically fit, sayang. Hindi mo na na-enjoy. Na-enjoy din, pero mas maganda yung wala. Malusog ka, wala ka pinang-problema. Iniinom ko, wala akong maintenance, so, yun, blessing yun. Hindi mo mabibili ng pera yun. Although, kailangan naman natin yung pera, pero maganda rin yung balance lang. Kasi kailangan lang naman natin kailangan ng pera. Kailangan ng pera in different aspects. Iba naman yung health eh. Kasi yung health yun yung nagdadala sa atin. Kumbaga yan ang pundasyon natin. Hindi, saka siyempre, ang natin, ang unang-una, kailangan natin yung pera, pero hindi mo lang kailangan sobrang madami. Hindi kung mas marami kang matutulungan, mas much better. Pero kung ano yung binigay sa'yo, yung Panginoon, blessing mo, makontento ka. Kasi minsan, ang tao, nakakalimutan, parang ito hiniling mo noon, na-reach mo na ito, gusto ko. Ano pa, hindi mo naman kailangan. Although, kung nakakatulong ka naman, mas maganda. Kung maraming kang blessing, nakakatulong ka kahit pa paano, okay na yun. So, yun yung programa ko. Tapos, United Nations, nag-start ako. Hindi pa ako konsyal. Noon, 2003. Nakita ko yan dyan sa may Punda Santa Ana, Kalahi, yung United Nations. Nakita ko ang ganda. So, nagpaalam ako doon sa dating chairman, babae, Chairman Budino. Sabi ko, Chairman, gagayahin ko yung project mo. Ang ganda eh.
Kasi sabi niya, wala naman, mabait yun, tanda na. Sabi niya, actually, ngayon, boy pa, nakikita ko. Mahal ako nun eh. Sabi niya, wala namang problema. Siyempre ako, with due respect na sa chairman, nakita ko magano na, di ba? Ano ba yung magpaalam ka? Although pwede kong gawin yun, hindi ako nagpapaalam, pero parang yung bilang respeto. Kasi importante yung respeto sa tao. Yung ano ito, sabi, paalam ko, sabi, walang problema, kung siya, sabi niya, ako naman, sige, chairman, gagayahin ko next year. Hindi, yun. Tapos ginawa akong pet project, yung mga daycare center. Okay. 2004, ibibigay ako ng tables and chairs, isang electric fan, blackboard. Para na lang yan. Kasi sabi lagi ni Yorme, di ba? Walang masama kumopya. Kung para kakaayos na ng tao. ng tao. Oo naman. Basta maganda. Okay, wala. Hindi yung project lang. Masabi lang. Mema. Ako naman, taon-taon. Libo. Gaya nung yung free circumcision namin, lahat yun. Dadali lang na magulang yung anak mo. Wala kang gagastusin kompleto. May 1 week kang antibiotic, 21 pieces. Siyam na pain reliever, 3 araw eh. Minsan, 2 araw lang, okay na eh. Kung malaking bagay yun, malaking kaginawaan. May bigyan namin ng betadine, yung talagang hirap na hirap. Minsan, may ng betadine. Binibigyan namin. Ng betadine, yung iba naman medyo may kaya sa ano. Kasi medyo mahal na rin ang patuli. Parang 3,500 na yata. Yung iba daw, 5. No, meron nga 8,000. Yung 8,000 na. Hindi, baka mga mamahaling hospital. Pero parang gusto ko matry yung 8,000 pataas na patuli. Baka siguro may pakpak na yun. Hindi, siyempre mga mamahaling hospital na yung mga St. Luke's na siguro. Pero yung regular, parang 3,500. Pero walang gamot. Sa atin, kompleto. So, kasama ko mga Catholic Church yan. Yung doon ko sa simbahan ginagawa. So, yun. Yung parang ako, nung ako'y tumakbo, ako kasi meron dating chairman dyan sa may bako, si Chairman Paula Paulo, namatay na mas malaki kaluluwa ni Chairman. Nilapit niya ako kasi independent nga, hindi ako napasama. Biro mo, ni Mayor Atienza, hindi ako napasama doon sa convention para ma-qualify ka. Kasi yan. So, independent ako. May administration, may opposition. Independent ako. So, sabi ko, hirap, no? Nilapat ako ni Chairman Paula doon naman sa Gabriela. Kasi member siya ng Gabriela. Yung sama ng kababaihan. So, nung usually dinadating niya mga babaeng politiko. Kaya awa naman ng Panginoon, tinulungan ako ng Gabriela. So, siyempre ako nililista ko yun. Minsan naman, mga 2006 yan, so, naging principal author ako ng comprehensive child abuse sa City of Manila. Ordinance yun, yung karapatan ng kababaihan at kabataan. So, it is partnership of MDSW? Hindi. City ordinance. Patas na rin siya. Walang mayaman doon, walang mahirap. Pag nang nalapastangan mo, meron din edad. Walang piyansa yun. Parang bawsi. Okay. Pero, sa City of Manila lang. Pag hindi sa outside Manila, hindi. Siyempre. Si bilang pagtanaw din ng utang na loob na dahil, pero mo, usually, babae lang dinadala nila. So, parang ako naman, bilang pagtanaw ng utang na loob. Yes. Hindi tinapat ako ng ordinance po. So, galing. May madami na palang nagagawa. Siyempre, yung iba kasi before pa, maupo bilang konsel, marami nang nagawa si konsel. Ito, gusto ko talaga itanong sa'yo ito, Congressman. Bakit lagi kayo naka-all white? Kasi yung white, purity. Sabi ko nga tama pa rin sa mind ko. Purity. Makumaga, malinis nga. Isa pa yung gaya ng food handler. Kaya nung last campaign, ginamit ko ako rin ang principal author ng food handler. Lahat ng mga food chain, ambulant vendor, restaurant, dapat naka-hairnet, naka-face mask, naka-gloves. Kasi minsan, mga food chain, minsan,
yung nasa kahera, tapos kumahawak ng pagkain, makakontaminate siya. Arumi na po. Kaya naman ako nalagay ng face mask. Ano naman yun? Yung ordinance ko, reusable. Yung tela lang ba? Na parang ambulant vendor, yung titinda ka sa cart. O yung mga karinderya. Kasi yan, pag nagsalita, may tumalsik na laway, makukontaminate siya pagkain. Tama. So, di ba, may iba ngayon, minsan, hindi na mask, pero yung plastic, nakikita mo minsan sa mga bake shop. Parang may cover lang. Yung parang, di ba, may facial tayo, minsan, pero actual lang. Tapos, hairnet, para minsan madami yung buhok, nalalagay. Saka naka-gloves. City ordinance yun. Lahat ng mga food chain. Kaya yun, nung panahon Mayor Lito Atienza, in-implement yun. Kaya makikita mo yung mga food chain, di ba? Sa kitchen, meron yun. So, yan mga ordinansa yan. Yung mga ginawa ko, ako rin naging flagship project ng Manila noon, yung sa Teresa sa may PUB. Winadraw ko from vehicular use to pedestrian walkway kasi marami na hold up noon. So, flagship project ng Manila yun. So, ginawa ko. Winadraw namin from vehicular use to pedestrian walkway. Inayos namin, binbricks ni Ginaso sa Manila yung binbricks, tapos inilawan. Tapos may floodlight doon sa city ordinance ko. May dalawang foot patrol na police na nag-ano to. Kasi mga bata, mga estudyante, minsan lalo na pag madilim. Totoo yan. Nasa may PUP, malapit sa inyo. So, kasi before, di ba, Riles, marami nakatira doon ng mga sa may Riles. Di ba? May mga nakatira doon ng mga squatters or mga kababayan nating walang tamang lugar na patitirahan. So talagang iba gumagawa talaga ng kalokohan. So yun ang ginawa ko yung ordinansa na yun. Tapos at the same time yung mga constituent, kaya mahal ako doon yung mga tao, yung mga constituent doon, ginawa namin kasi may bayad pa sa test na eh. So, pinag-train namin yung mga volunteer namin, yung food processing, gawa ng cellphone. Kasi doon, nakikita ko doon, lahat ng tinda doon, puro lugaw. Yung tapsilog. Oo, minsan nagsisiraan. Sabihin, minsan kumain ng tao sa batay, minsan inaabot ng madaling araw, kakain ng tapsilog doon, sabi sa akin. Sabi ko, yung nabusog, sabi ko, masarap. Sabi niya, mahilig pala kayo sa pinangat. Ngayon pala, ibig sabihin nun, luma na yung So, sabi ko, ngayon pala, ganun. So, sabi ko, inorganize namin yung pagtinda. Tinuro yung iba, sabi magtinda ng yung accessories, may school supply, may rin yung iniipit na mga sandwich, yung tawag doon, yung toast. Hindi, may tawag siya doon, flying saucer. So, sabi ko, inorganize namin. Organized vending, at the same time, sabi ko, pagka na-organize mo yun, need me whole day para lahat. Meron nabibilan. Sabi ko, para maging hindi yung puro isa lang klaseng, kasi pag pare-pareho ng tinda, nagsisiraan. So, pinag-iba-iba na. Meron iba, Xerox, nag-ano ng Xerox. So, kumonta kami ng company na yung machine, ito ang Pilipinas, per print, babayaran ko niya 1 peso, 35 peso ngayon, centimos, 35 cents sa iyo, 65. O 30, 70, pero sa iyo lahat. Pag nasira yung hindi maganda, katabi mo lang yun, walang bayad yun. Okay. Hanggang sa nung huli, nakabili na rin sila ng Xerox machine. Nakitulong din nila? Kumbaga, parang ginawa natin, iniba-iba natin yung hanap buhay. Naging, ang tawag doon, healthy competition. Wala siraan. Kasi hindi magkakalaan eh. Parang sinegregate lang. Lang. Inayos. Inayos natin. Hindi lang puro yun ang tinda nila. Iba-iba. So, ngayon naman, nakatatlong term naman ako. Tapos, nung nilahad ko yung anak ko, siya ang pinakabata rin si Christian. Pinakabata siyang konsyel.
nakachamba naman, nakatatlong chamba. Chamba ulit? Tapos itong takbo natin ng last election, nakachamba ulit tayo. Ngayon naman. Lakas mo talaga? Hindi naman. Lakas mo sa kay Lloyd? Oo, siyempre. Lakas mo. Saka minahal na rin naman ako ng mga kapamilya ko sa ikanin na district. Nung kailan nga yun, sabi nga ni Yorme, sabi niya, nag-usap namin galing ng probinsya kasi recess nag-usap namin gabi, sabi niya, pare, takbo kang congressman. Sabi ko, ano balita? Sabi niya, hindi ko naman kalain na tatakbo sabi niya. Pare kasi yung mga naumpisang pagpapatuloy nila, di ba naman siya sabi, tama naman, Nabago. Pinamiendahan yung batas. Hindi naman ako kasama doon sa pag-amienda nila. So, siyempre ako naman, right there and there, ilang minuto lang. Sige, umuna ako. Kasi tama naman Hindi sa akin naman kasi, kapag tama, kapag mali. Yun sa senior citizen, kahit tignan nyo dyan, may resibo yan, may umumoto dyan. Yung pag-amenda dyan. Kasi sa akin, nung nakaraan nga, di ba, ginawa ng 1,000. Yung at least 1 week para makuha ng mga seniors natin. Tapos, pag hindi mo nakuha, meron kang 5 days para mag-appeal. Gusto ko sana mangyari, yung kung hindi mo nakuha sa first quarter, second. Third, kasi naka-budget na yan. Nakalaan para sa senior. Yes, may pondo na yan. Sabi ko nga, kung tutulong rin lang tayo, lubos-lubusin na natin. Huwag nang iipitin pa. Oo. Ngayon, kunyari, lumagpas siya ng December 31, wala na talaga. Kasi pupunta niya sa general fund. Hindi nakasalanan ng lungsod ng Mindanao. Government. Dapat yung fourth quarter, pwede mo makuha yan one time. Pwede mo nakuha lahat. Kasi naka-allocate naman yan. Bilang naman yan kung ilan yung total ng senior citizen natin, kasama ka dyan. Kasama mo, senior ka na, kasama kayo dyan. Kung mag-allocated na yun. Nakalaan na. So, kayo nga sabi ko, parang ako, kung tutulong ka rin lang, lubos-lubusin mo na. Tama. Di ba? Kung kaya mo rin lang, matindi, no? Matindi. Lubos-lubusin mo na. Bali, Konsi, message na lang po sa mga taga Manila at District 6. Yun nga, ako nga, kaya yun, actually, kaya ako, isa doon sa napabilis yung pag-file or pag-deklara. Una ko na, yun, kakusap na kami ni Yorme. Actually, yung papasurvey muna ako. Pangalawa, maraming kasing wala dito sa yung walang service ang yung nakikita ko, wala kami scholarship. So, binanggit ko yan yung town hall meeting namin ni Yorme, binanggit ko yung scholarship. After nun, September, binanggit ko yun. Tapos, parang end of September, October, nagbigay na ng financial assistance. 3,000 yata, 2,500 something like that. So, sabi ko, hindi scholarship yun. Ang scholarship, yung first day ng school year until end of school year. Yun. O scholarship allowance, whatever. Like, ang scholarship, yung first day. Pero yung hinabol mo, hindi scholarship yun. Sabi nila, sabi ko ang scholarship, yung gano'n. Tapos yung sa senior citizen, ang dami namang pera ng congressman. So, but hindi tayo magbigay ng ako, nung nakaano yan, kung talagang sobrang, yung mga hirap sa kabuhayan natin, mga mamit natin, bigyan natin ng maintenance. Tama po. Yung po paunahin kayo naman maintenance. Kaya sabi mo kanina, in short, may budget naman, bakit pinipigilan pa? Hindi naman, may discretion ng politiko yung saan niya dadalhin. Kagaya niyan, minsan, nung pumunta ako sa Pandangan, pumunta ako sa Puninare, nakita ko may tindahan sa tapat. Sabi nga nila, pag-agawa lang, sinira na kagad yung karsada.
Yung drainage, yung bilog na drainage, sabi ko nga doon sa gumagawa, sir, anong yan? Namin yan, inaayos ho namin. Bakit? Ay, gagawin ho namin kwadrado yung drainage. Sabi ko, bakit ano ba? Bilog ho eh. Hindi naman ang sinasabi ng mga kapamilya natin. So, ganyan, umulan. Di ba, ginagawa. Hindi lahat ng putik pumunta na doon. So in short, that's more fun in the Philippines. Hindi lang ni Yorme, di ba? Sabi nga niya, puro road maintenance, sinasabi niya. Ginawa niya, binili niya ng insure, black rice, maganda naman. Marami patulungan. Ngayon kung sira, bakit hindi? Correct. Kung totoong sira. Oo, kaya yung drainage, marado, talagang hindi na madideklag. Ayun, palitan niyo. Ayun. So anyway, masaya tayo at nakausap natin si Congressman Joey Uy. At yung mga tayo pag-uusapan soon, kasi may mga part 2 pa tayo eh. Yung mga part 2 yung mga malaliman na daw to eh. Yung mga bakbaka na daw to. Pero for now, thank you Kong sa time ninyo. Alam kong napaka-busy ninyo. At alam ko may hahabulin ka pa. Pero kailangan ko sa project mo, tingin ko dagdag mo sa project mo. Mapagawa ka ng aeroplano na galing City Hall, papunta sa bawat location sa Maynila para mabilis. Alam naman ng constituent ko na ako, kaya nga sabi ko, yung pagtitiwalang binigay nila sa amin, 21 years na kami. Itong hanggang next year na July, June 30, 21, exact, itong 21 years sa pagsaservisyo. Ngayon nga niya, lahat ko siya, sabi ko, ang pamilya, si Joey, yung anak ko, ang malika ko, kami, ang sinukli namin sa pagtitiwala nila, minsan, hindi kami nasangkot sa anumang katiwalian. At nung town hall meeting namin, tinatanong ko naman, yung mga mami at daddy, yung mga nakakausap namin, oo naman sila. Saka makikita mo naman yung na-involved ka sa katiwalian. Yes. Ngayon wala na ngayong social media, di ba? Although kung hindi ako mahilig, nag-Facebook lang kami last election dahil kailangan. Hindi ako nag-Facebook, yung tinutulong ko, ayoko ng mga picture. Kasi pag tumulong ka, dapat galing sa puso. Hindi yung pagka pinakita mo lang parang pinagyayabang mo. Kaya mo na lang yung, sabi nga ng mama ko sa akin, kaya mo yung ibang tao mag-vote ng bangko para sa iyo, huwag kang mag-vote ng sarili mo. Tama. O kaya, sabi nga nila, ng mga matatanda, yung binigay ng kanang kamay mo, hindi dapat makikita ng kaliwang kamay mo. Pagka nagbigay ka na, nakakaalam lang, ikaw at saka yung binigay mo. Hindi mo, pag pinakita mo sa ibang tao, parang pinagyayabang mo. Kaya yun yung tamang pagtulong talaga. Kaya, yun may awa ang Diyos. Sama nyo rin kami sa prayer, yung Yorme's Choice, para, kasi kami, usapan namin ni Yorme, 9-0 namin para kung ano yung mga gustong gawin, mga programa. Ako naman, kahit sino makakampi kong mayor, hindi ako gumagano. Kaya nga pag sinasabi ko doon sa mga town hall meeting, kami, nag-usap-usap kami, mga kutsal ko, Yorme, si Vice Chief. Kaya sinasabi ko, sa Yorme's Choice, walang balimbing dito. Kaya sabi ko, kumbaga, nag-usap kami. Kaya, kung may awa ang Diyos, sana straight namin yan, naisip. Claim it. Hindi, siyempre, hanggat pangit naman yung galing i-claim mo na kagad. Malay mo, champa namin. Alam nyo naman ang... Sabi nga ni Lord, claim it na. Champa na yun. So Kong, anyway, thank you for the time. Well, see you again soon. Very soon. Masayang usapan. Ayan mga kaibigan, Distrito 6, magpalakpak kay Congressman Joey Uy. Maraming salamat sa inyo. Manila, God first. Yun, thank you. God first po. Ingat po tayo.